Samantala, tiniyak naman ng DSWD ang patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Sabah. May ulat si Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Hindi hayaan ng pamahalaan ang pamilyang Pilipino na apektado sa nagaganap na aktibidad sa Sabah, Malaysia. Itong isiniguro ni Department of Social Welfare and Development Secretary Corazon Dinky Soliman kasabay sa paliwanag na magmula pa noong nakarang linggo, binuuna ng kanilang tanggapan sa Region 9 at ARMM ang humanitarian corridor na magsisiguro sa pagbibigay tulong sa mga kinikilalang pamilyang sumama sa Lahad Datu. Partikular na nakapagtatag na ng humanitarian corridor ang DSWD sa Simunol sa Tawi-Tawi, Cebu 2, Basilan sa Sulu, habang nakikipag-ugnay ngayon ang kanilang tanggapan sa Zamboanga Peninsula. Yung humanitarian corridor, ang ibig sabihin niyan, kinikilala na ang mga pamilya nang sumama sa Lahad Datu ay nangangailangan na ngayon. Kasi yung mga sumama sa Lahad Datu, tatay, asawa, anak, ay malamang ang nagbibigay hanap ng pagkain kasi sila yung may hanap buhay. Sa kultura ng ating mga kababayan doon, lalaki talaga yung kumikilos sa trabaho. Kaugnay nito, ipagpapatuloyan niya ng kanilang tanggapan ang pamamahagi ng tulong sa iba pang pamilyang apektado ng problema sa Sabah. So, naibigyan namin nung mismong weekend na yon, up to Monday, tagi-isang sakong bigas kasi yan ang pangailangan nila. At ngayong araw, naidagdag namin ang mga dilata na pagkain at saka 3,000 pesos bawat pamilya. Ito ay isinasagawa bilang pagkilala. Sabi nga ni Pangulo, hindi naman natin kailangan iwanan dahil sila yung asawa, yung anak at yung lolo't lola. In fact, kailangan nating tulungan. Humanitarian aspect yan at kami ay may mandato na tumulong dahil sa universality ng Humanitarian Act. Nagtungo ang kalihim sa lungsod ng Baguio upang makipagdialogo sa mga conditional cash transfer graduates sa taong ito. Mula sa lungsod ng Baguio at para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.